Approaching San Juanico Bridge na kami. At ito na ang moment na hindi makakalimutan ni Priscia. Are you ready? Ready. Ang mag-drive patawid ng San Juanico Bridge. You tell me you're scared. Isang experience na kasama ako na hindi niya makakalimutan. Side awning para in case man na umulan, meron tayong lilim. Yung hiningi namin na papaya, yung hiningi namin na malunggay, at yung binili ni Priscia na ilang pirasong manok. Hindi kalayuan, si Priscia. Ito. Ha? Basta ibaba mo ako. Ihi ka ba? Hindi, basta gusto ko ibaba mo ako dito. Iiwan kita dito. Oh. Didiretso ako sa biyahe. Oh. Bakit? Ano ba ang nakita niya kung bakit bigla na lang siyang bumaba ng sasakyan? Abangan. Ano pangalan mo, bro? Doy! Doy. Si Doy dito sa Pangpang. Taga-Legazpi ako eh. Taga-Legazpi ka? Nagkita mo dito sa Pangpang. Thank you. Bye-bye. Ingat tayo. Meeting you, bro. Thank you. Pangalawa na to. Ha? Pangalawa. Mukhang matatapos yung loop natin. Punong-puno yung van. Tuloy ang biyahe natin galing Luzon, pababa ng Mindanao. Welcome back to another Van Life episode. Thank you, thank you! Ang tawag dito sa dinadaanan natin is ito yung Sorsogon Coastal Bypass. Pagkatapos na mahabang biyahe ay narating na natin ang pinakadulong baba na probinsya ng Luzon, This is the place. ang Sorsogon. Pagkatapos ng mahigit 600 kilometro, si Watod umiingay. Continue on Asian Highway 26 for 16 Watod! kilometers. Watod! Papasok tayo sa madilim, ha? Huwag ganyan. Biglang lumuwag ang belt, nakakapalit lang. Ang bago-bago ng belt eh. Parehong-pareho nung na-experience ko dati nung ako ay pumunta rin ng Mindanao gamit siya. At nagsimula na naman ako mag-alala. Buti na lang may kasama ako. Totoo lang. Hindi mauulit na naman sa akin yung nangyari sa akin dati na mag-freak out na naman ako. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal at meron sila tinuro sa akin na mekaniko. Pero pagdating namin doon, ang sabi sa amin ng mekaniko ay gabi na at wala nang mabibilhan ng piyesa. Ano bang problema ni Watod? Kaya nagdesisyon kami na ilaban na to hanggang sa marating namin ang pier. Kapag kami ay napigtasan ng belt sa madilim na lugar na ito, ay walang tutulong sa amin. Alas 9 ng gabi ay narating na namin ang pier ng Matnog. Mag-alas 10 ng gabi, nasa Matnog Port na tayo. Hassel. Bukas pa yung barko natin ng 6 AM to 7 AM. Lahat ng barko ngayon ay puno na, paalis na, at hindi pa alam kung anong oras dadating yung mga panibagong barko. Ang meron lang may linaw ay ang fast cut ng 6 AM or 7 AM ang alis. Kinuha namin yung fast cut. Tapos ang problema, hindi pa sila makapag-issue ng ticket kasi wala pang tawag din sa kanila kung anong oras dadating yung panibagong fast cut na alis ng 6 AM. Ang problema, hindi tayo makakatulog na maayos kasi kailangan gumising ng madaling araw para kunin yung ticket. Dahil ganun talaga, hindi naman na bago sa atin, siguro dahil bugbog lang din tayo sa maghapon ng biyahe. Pero mamaya mag-alarm na lang, siguro hindi na kami matutulog dun sa likod, dito na lang kami, isa-slouch na lang namin yung upuan. Mag-alarm ako ng alas 4 para kunin yung ticket namin. At least yun malinaw, di ba? Kahit na bukas pa, malinaw na merong masasakyan na tayo at makapagpahinga tayo kahit papano. Wala tayong ibang choice kundi dito matulog sa parking lot
ng pier. Si Prisha ay nagluluto ng aming hapunan. Lulutuin niya lang yung talbos ng kamote na hiningi niya kanina sa tabing kalsada. Magsasardinas kami. So yun yung simpleng hapunan namin. May tawid lang yung hapunan namin. At hoping na makapagpahinga para bukas ay tuloy tayo sa biyahe. Dito ko naisip na iba pa rin kapag may kasama ka. Mayroon kang kausap, mayroon kang karamay. Pareho kami sa harap ng sasakyan, nagpahinga. Kinabukasan, si Watod nag-iingay pa rin. Habang tumatagal, lalong lumala. Opo, basket! Diretso na! Bago tuluyang lumabas ang araw, ay nakasampa na kami ng barko. Kaya mo i-drive? Hindi. Kahit na merong nararamdaman ang ating camper van, nagawa pa rin niya ang mahigit 600 kilometers. At ngayon ay patawid na tayo ng Visayas. Tiwala lang. Stay positive lang. Okay na, sir. Watod, alam ko na mismo ang ganitong klaseng biyahe. Kaya relax ka lang, ha. Ramdam pa rin ang pagod at puyat. Pero ito na yung pagkakataon namin na makapagpahinga na maayos. Masarap na tulog, payapang biyahe. Pagkagising, si Prisha nag-enjoy sa mga nakikita niya. Pagkarating ng port ng Visayas ay binigyan natin ng stickers ang mga crew ng Fast Cut. At dahil suki tayo ng Fast Cut, ay nagpalaro tayo. Bato-bato pick tayo. Meron tayong regalo sa kanila. Kung sino ang mananalo, magkakaroon ng Gulf Oil Riding Jersey. Sabi to, medium to, no? O sige, isa pang palaro. Ang mananalo, meron pang change oil mula sa Gulf Oil Philippines. Sino nanalo? O, siya lang nanalo, bro. Sana hindi umiyaw yung ating Suzuki Every Wagon pag labas. Nakakahiya. Napapagawa naman. Papagawa natin. Nasira yung isang belt kasi yung isang belt hindi ko napalitan. Akala ko okay pa, yung pala hindi na. Yun! First timers ako dito! Yan! Congrats! Welcome to Samar Island. So welcome dito sa island ng Samar. Gusto mo ng trivia? Yeah. Sige. Baka magulat ka, ha? Ano nga? Ang isla na ito, ang isla sa bukod tangi dito sa Pilipinas na hindi nakakaranas ng tag-ulan. Oh! Alam mo kung bakit? Bakit? Summer eh. And touchdown, Samar Island. Ilang beses na tayo dumaan dito, kaya pina-experience ko muna kay Prisha ang mag-drive dito sa Visayas. Marunong mag-drive yan. May mga falls na maliliit sa tabi-tabi. Oo. Pag kailangan natin mag-freshen up, na malamigan tayo dahil mainit pa rin ang panahon, maligo tayo. Ha? Dito! Isang oras at kalahati mula sa port ay mararating natin ang Calbayog City. Simula na ng biyahe na puro karagatan ang iyong makikita. Ay, sa wakas, dagat. Dagat na kulay asul dahil sa sobrang linis. Ang isang oras at kalahating biyahe ay inabot ng mahigit 2 oras. Mabagal mag-drive si Prisha. Pagdating ng Calbayog, ay binisita muna namin ang aming pamilya dito. Ang Cinco family. Lokal na ako dito. Taga-Calbayog na. Si Watod ay agad-agad naming pinatignan. Maluwag daw! Yung belt!
Kuya Michael! Sa mga hindi pa nakakaalam, sila ay nanonood lang dati kay Boy First Time. Naging kaibigan at ngayon pamilya na. Kaya hindi po pwedeng dumaan kami ng Kalbayog na hindi sila nakikita at hindi sila nakakabanding. Kapag ginawa ko yun na nilagpasan ko ang Kalbayog at hindi ko sila sinilip, ay tapos ang maliligayang araw namin. Sa totoo lang, masarap sa pakiramdam na mayroong kuya at mayroong kang ate. Mahal namin sila. Kung medyo tayong pa-rescue ngayon, hindi ka makakakuha. Si Watod ay inaayos na. Maliban sa isang maluwag na belt, ay meron pang isang nakitang problema. Pero naayos na. Sa susunod, summer naman ang iikutin natin. At dito tayo tutuloy. Tuloy ang biyahe natin. Hello, umuulan dun, no? Kaya nga eh. Welcome to Kalbayog, mahal. Oo. First time. Happy ka na nakita mo na yung pamilya natin dito sa Kalbayog? Babalik ako, ah. Ikaw lang, babalik din ako dito. Ayo! Ang next na stop natin ngayong araw na to, San Juanico Bridge, Tacloban. Meron akong pangarap na gustong pagstayhan at pag-overnight ako. Si Prisha, binibrief ko na agad kung ano yung mga pwede niya makita at puntahan. Yung monumento ni MacArthur, pwede kayo mag-picture-picture doon. Hindi ako interesado. Memorabilia mo ba? Para may remembrance ka lang na nakita mo si MacArthur at kanyang mga soldiers doon. Nilala ko lang bayaran si Jose Rizal. So, si Rizal lang. Si Lapu-Lapu, si Magellan, yan lang ang mga kailala ko. Si Lapu-Lapu ang... Pumatay kay Magellan, tama ba? Hindi, si Magellan ang pumatay kay Lapu-Lapu. Hindi kalayuan, si Prisha. Ito, Ha? Bakit? ibaba mo ako doon. Ibaba mo ako. Bakit? Basta ibaba mo ako. Ihi ka ba? Hindi, basta gusto ko ibaba mo ako dito. Teka, mapapark muna ako ng maayos. Bakit? Paano magagawin mo? Iwan mo na ako dito. Iiwan kita dito. Oh, Didiretso ako sa biyahe. oh. Bakit? Dito ako, babe. Ano? Dito ako nararapat. Bakit? Hindi mo nababasa? Ha? Hindi mo alam? Hindi. Paano na magaganda, oh. Gandara. Wow naman! Iwan mo na ako dito. Umalis ka na. Paano na magaganda? Oh, nandito na ako. Teka, lalagpas ako. Sorry! Kinaganda na ako. Tripa kita, nakita ko siya. Nakita ko, ay, bayan na magaganda, ha? Ah. May kuwela side ka rin pala, ha? Siyempre, na, ano. Teka na. Kakaiba dito. Akala ko jeep. Ayun, oh. Ganyan ang tricycle na lang. Tricycle. Parang jeep eh, oh. Pag nakatalikod, parang jeep, no? Jeep na maliit eh. Ang kulit. Hindi kalayuan, huminto kami sa isang water station. Parang Bumili kami ng malaking tubig sa 7-Eleven at pagkatapos, refill na lang para makatipid. Diba? Halagang 10 piso. Samantalang binili natin to, 118. Kulabisan. Oo, ngayon 10 piso lang, oh, puno. At hindi ulit kalayuan, ay meron kami nakitang papaya. Pumayag? Kasi. Nandahan, baka naman maano yung papaya. Hindi yan. Kapag nabali ito, wala na tayong hihingan ulit. Saan ba dito? Ito? Ayan, okay na yan. Ayan, okay na yan. Salamat po, ate. Yun, may papaya na kami. Manok na lang ang kulang. Kalating kilong manok. Salamat po. Salamat po. Papaya! At hindi na naman kalayuan, ay meron kami nakitang malunggay. Konti lang po. Oh, sige. Huwag mo baliin, ha. Yan lang. Konti lang. Wag! Ano lang natin, pang tinola eh. Salamat po. Salamat. Salamat. Yes, manok na lang. Manok na lang talaga. I-attract natin na itong camper van eh, ano ba ng manok sa daan, di ba? Hindi natin kailangan siya tumawid eh. Habang patagal ng patagal, palaki ng palaki yung i-attract natin hanggang sa lechon ba?
Ganun na ano, ngayong araw maglilitsyon tayo hanggang pumapasok na sa mga bahay-bahay. Ate, pwede pong mahingi ng biik. At pagdating sa area na pinaghahandaan namin dahil alam namin malalaspag ang aming camper van, ay nagulat kami. Surprisingly surprising! Ang dating malubak na kalsada, abay ngayon ay hino na. Sana hanggang sa makarating tayo ng San Juanico Bridge, patawid ng Tacloban, ganito yung kalsada natin. Sabi ko sa'yo, itong bahay na to ay pinaayos ko na ang daan dahil reklamo ka ng reklamo. Oh, hindi ako nagre-reklamo sa daan na to. Nagre-react lang tayo. Parang lahat naman ng dumadaan dito is nagre-react talaga din. Nagre-reklamo ka mo. Di ba? Sanay ka na mahal. Alam ko na kung lahat ng mga kondisyon, mga kalsada dito sa buong Pilipinas. Bakit may mga babaeng ang sungit paggutom? Parang maganda sa vlog mo. Sa vlog alboroto na ako, maganda pa sa vlog. Gutom na rin ako. Oh, hindi, mas gutom ako. Ang iba, tumawid na nga ako. Hindi na pa. Yung kaya ko, vlog worthy ba nakakainan? Hindi kahit ano na, basta makakain lang tayo. Huwag mo na hanapin yung maganda pang place. Kubo-kubo ko pa nalalaman, kainan lang kailangan natin. Masakit sa tenga guys, kaya stop over na tayo, kumain na tayo. Mapapakain ka talaga ng wala sa oras kahit hindi ka gutom pag ganito ang kasama mo eh. Ay, bilis. Ayan na. Lagyan natin ito. Sige. Sigurado lalamig ang ulo ng dragon na to. Pero mamaya magluluto kami kapag dating namin ng Tacloban. Pero pupunta muna tayo ng palengke, di ba? Yes. Mamalengke muna kami. In fairness sa kalsada niyo dito, hindi, kasi ilang beses na ako dumaan ng dito. Talagang yung struggle talaga kasi kung hindi ka maayos mag-drive, pwede kang ano eh. Pero ngayon, ang laki na ng pinagbago. Ngayon medyo naayos na. Naayos na, no? Hindi katulad nung Dati na talagang pag doon pa lang, sasabihan ka na mag-ingat ka. Ingat nga, pero pagdating na dito, kahit ako, nagulat ako. Pwede ko nang masabi na maayos na ang kalsada ng Samar. Siyempre, bibigyan natin sila ng stickers. Kanina ka Iwan pa. tayo ng sticker dito. Para sa inyong dalawa. Hapit Anay, yung pangalan ng kainan. Ang ibig sabihin ng Hapit Anay, daan muna kayo or hinto muna kayo. Parang ganyan. Nice meeting you, bro. Maraming salamat. Yung Hapit Anay na kainan, mismo pagpasok nyo ng Calbiga, siguro mga less than or more than 1 kilometer, makikita nyo na. Visible naman sila sila. Thank you po. Salamat po. Ang yellow para tayo magbibenta. Kailangan magbaon ng maraming yelo para malamig ang inumin. Helvetica cooler, napakagandang cooler. Thank you so much. I love camping. Approaching San Juanico Bridge na kami. At ito na ang moment na hindi makakalimutan ni Prisha. Ang mag-drive patawid ng San Juanico Bridge. Are you ready? Ready? Tell me you're scared. You tell me you're weak. But I'm stronger than what you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. And I'll back you up. Yung tatlong truck sa likuran natin. Magbagal kayo. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death.
Isang experience na kasama ako na hindi niya makakalimutan. Dito tayo sa Tacloban mag-overnight. Mamaya na tayo maghanap ng beach or tabing dagat o lokal na pwede natin pakiusapan na pwede tayong mag-park sa kanila at matulog. Pero maghahanap muna kami ng electric fan sa yung electric fan na gawa-gawa sa China para medyo malakas yung hangin natin. Kailangan naming palitan yung aming electric fan kasi para lang binubugahan kami ng bibig eh. Ang goal natin dito ay makahanap ng spot malapit sa San Juanico Bridge para mag-camping overnight. Mamayang gabi. Si Prisha bumili na ng manok na lulutuin. Ano tong part? Leg. Oh, sige. Memorable? Oo, sobra! Bumalik ulit kami sa kabila ng tulay. Ayun. Yun, sa baba na yun. Yun. Doon tayo kikiusap. Yan. Kasi palagi ko nakikita ang isang spot dito na sana ako in time makapag-camping ako dito. Susubukan namin. Yung resort na yun dun sa baba ng ano? Pwede sasakyan doon? Hindi nga doon makakapasok yung sasakyan. Oh, sir, maraming salamat po sir ha. Yan. Taga saan kayo sir? Taga Bulacan po kami. Pa Mindanao dito kami mag-overnight. Oh, thank you sir ha. So negative dun sa noon ko pang binabalak na mag-overnight. Sarap sana noon. Overnight sa ilalim ng San Juanico Bridge. Mangyayari naman doon sa kabila. Oo. Doon tayo pupunta banda. Doon banda yun. Kung saan makikita natin buo yung San Juanico. Marami na kaming mga pinasok na resort pero hindi namin makuha yung perfect view ng San Juanico Bridge. Balik kami, lalabas kami. Okay, babalik kayo. Pupunta dito may... Yung katabi. Sobrang appreciated ko ang mga batang ito na sinusubukan nila mag-Tagalog. Medyo hirap sila mag-Tagalog pero ako, naiintindihan ko sila. Nakasulat dyan, this way. This way? Yan lang yan dyan. Oh, sige, tapos dire-diretso na yan. Oh, sige, salamat ha. Ate Lourdes, nandun sa Perles. Uy, respeto ko mag-vlog. Respeto ko yung vlogger. Bilang pasasalamat sa mga bata, Bigyan ko yung sticker. binigyan natin sila ng stickers. Kita mo Oh, sila. Ikaw, kayo. Ito pa. Hi kayo. San Juanico Beach Resort. Ayan, sway. Diyan. Ito, hindi ba? Private yan. Hindi, private yan. Baka mabaril tayo dyan. Oo. Fish pond. Hindi pa rin kami tumigil sa paghahanap ng beach. Pinasok na namin ang kaloob-looban. Kailangan namin mahanap ang pinaka-perfect spot at nagtatanong-tanong na rin kami sa mga lokal. Ano sa tago? May beach dyan, may beach. Oo. Meron? Madami. Ha? Damo. Beach. Sige, sige. Sige, thank you. Hi daw. Napasok na namin ang napakalawak na mga palaisdaan. Tay, may mga beach dyan? Oh, ito nga gate, paglugso. Oh, yung mga simpleng beach lang ba? May mga cottage? Oh, Dili mahal? kaya dapat 1,000. Oh, sige po. Sige, pakialam, kaya mo mga kuhan, may dalawa dito medyo ubos-ubos. Ubos. Oh, sige po. Thank you. Ubos-ubos. Sa baba, medyo baba. Itong kagandahan ng kahit papano ay marami tayong naiintindihan na lengguwahe. Kahit hindi ako marunong magsalita, naiintindihan ko yan. Meron akong pinasok na resort na perfect na sana. Malalaki ng mga aso. Para akong lalapain. Kaso walang tao. Pero pwedeng ipasok yung sasakyan sana. Walang tao eh. Mahirap yan. Gusto mo yung isang resort dyan? Kausapin lang tayo sa parking lang naman tayo. Ano? Oo. Pwede naman. Oh, sige. Laki ng aso. Pag dilapa ako nun, lapnos binti ko dun. Kaya nga. Bakit? Paatras na nga kami. Umasa kasi sinusundan mo ba ako? Friends ba tayo? Baka siya mabait. Kasi nagaganon-ganon yung puwet niya eh. Ay, yung buntot pala eh. Manis tao. Wala na kaming choice. Pinasok na namin ang isang resort na nagangalang San Juanico Bridge Beach Resort. At yung aso, sunod na sunod sa amin. Go! Friends tayo, di ba? Ay! Okay kaming dalawa. Oo, dito lang tayo. Dito na lang tayo, no? Magtanong tayo. Pwede tayo dito parking. Dito, Pwede no? tayo. Oo.
Okay. So, lari tao, no? Ayun, may tao. Sabi ni Manong kanina sa labas, nasa 1,000 daw ang stay dito. Pero makikiusap tayo na baka pwede, sa parking lang tayo. Panayagan naman tayo. At least, may space lang tayong konti. Pero yung San Juanico Bridge, pagbaba natin, kitang-kita natin mamayang gabi. Wala daw beach dito na pwede mag-park ang sasakyan. Parang beachfront ba? Kasi nga, medyo pa downhill bigla eh. So negative na makababa yung camper van. Tapos dito rin pala si pobreng manlalakbay na gano, na overnight. Shout out pobreng manlalakbay. So dito kami sa space na to magpa-park. Nakiusap lang kami na kung pwede kami mag-overnight. So pwede naman. Mukha siyang hindi private resort eh. Simpleng resort lang naman siya. Side awning para in case man na umulan, meron tayong lilim. Dito na rin kami magluluto ng aming hapunan. Yung hiningi namin na papaya, yung hiningi namin na malunggay, at yung binili ni Prisha na ilang pirasong manok. Dito lahat yung mangyayari. At papahinga kami kasi gusto rin namin ma-enjoy ba yung lugar ba, yung hindi natin dadaanan lang. Kasi talagang sabog yung isipan namin kung saan kami mag-stay kasi napakadami. Papahinga tayo ngayong gabi dito sa resort na to, San Juanico Bridge Resort. Bago lumubog yung araw, maliligo na kami sa dagat. Kasi bukas ng umaga, hindi namin alam kung kami ba ay aabutan pa ng liwanag dito. Kasi kapag nagising kami ng madaling araw, pabiyahe na kami. Pero ngayon, mahaba ang panahon natin para mag-relax dito sa lugar na to. Kami lang guest dito eh. Solo-solo natin dito. Oo, solo-solo natin. Ganda. Paminsan-minsan okay din na huminto tayo sa mga ganitong ano eh. So, resort siya pero hindi siya crowded ba. Ito ang ibig kong sabihin pagdating sa pagka-camping. Hindi nakadepende sa lugar, kundi yung katahimikan ng pagka-camping. Yung spirit ng camping. Visayas pa lang pero parang Mindanao feels na, no? Tapos siguro mag-inom-inom dito, no? Tapos yung mga pulutan mo yung pulutan mo yung mga sisig-sisig. Pwede ba yun? Uminom mamaya? Ha? Pwede uminom? Hindi, ayoko uminom. Ang ganda. Ayun no, nasa harapan lang natin yung yung San Juanico Bridge. Ayan. On the graves, in the cracks of 1,000 leaves, somewhere in between our past and our future, rolling over all the dividing things. Are you still listening? Welcome to San Juanico. Want to be heard by you. Isang memorable experience yan. Lahat to ay pinangarap ko to nung nag-Philippine Loop ako. Pinangarap ko nga na isa sa mga isla na yan akin eh. Totoo lang. Sobrang gandang-ganda ako dito sa San Juanico. Tapos nung nag-Philippine Loop ako, wala akong ginawa kundi pangarapin na sana itong mga dinadaanan ko ay hindi ko lang dinadaanan. Na sana makahinto ako dito kahit ilang araw, kahit 2 araw para enjoy at namnamin ko yung ganda ng lugar na mga dinadaanan ko during Philippine Loop. Ang Philippine Loop naman kasi talaga is hindi naman talaga yung nagmamadali. Pero pag ando ko na sa actual na nag-Philippine Loop ka, wala kang ginawa kundi magpadali. Kasi sa sobrang haba na binabiyahe mo, tinatalo ka ng isipan mo. Kaya bakbak ka ng bakbak. Pero happy na tayo. 3 times Philippine Looper na tayo. Tapos ngayon, bumabiyahe ulit tayo ng mga dinaanan natin sa Philippine Loop. Ninanamnam natin, in-enjoy natin, niyakap natin yung lugar. Wala na akong hilingin pa. Alas 6 ng gabi,
Finally, nangyari na ang gusto kong mangyari at ma-experience. Nabukas na yung ilaw ng San Juanico Bridge. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. 3 beses kong inikot ang Pilipinas at paulit-ulit kong pinapangarap na sana ma-experience ko to. Lahat ng mga pangarap nyo, lahat ng mga gusto nyong gawin, antayin nyo sa tamang panahon. Where did them know? Don't let your fears lead. Light is at your feet in time. It's worth the wait.